Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. 4:23 na po ng hapon dito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maligayang araw po sa inyo lahat, Ricky Rivera, at sa ating mga kapatid na OFW sa iba't ibang dako ng mundo. Our prayers are with you. Okay po. Nung nakaraan po ay isiniwalat na po ng ating Senador Panfilo Ping Lacson yung di umano'y calibrated or orchestrated na plano ng ilang mga grupo na pabaksakin ito pong Marcos administration. Kaya po ito po ay binader ng isang dyaryo. Ang topic po natin ngayon ay may katotohanan po ba na nagkakaroon ng isang calibrated destabilization effort ito po mga grupo, at sino-sino yung mga grupo na ito, sapagkat hindi po pinangalanan ng ating Senador Panfilo Ping Lacson kung sino po yung mga grupo na ito. At sinasabi lamang po niya na siya po nung panahon po na nagkakaroon ng isang malawakang rally for accountability and transparency and justice, ito po mga miyembro ng Iglesia ni Cristo noong pang November 16 up to 17 po ay lumutang nga po itong mga text kani-kanino po daw galing itong mga text na ito. Sangayon kay Senator Panfilo Lacson, galing po ito sa mga retired generals. At saan pong grupo yan? Okay, base po sa intelligence sources natin ay dalawang pong grupo. Yung pong parang nananawagan na magpalit ng pamahalaan tayo, mga Pilipino. Ang isa po rito ay siyempre, alam nyo na, yung Duterte administration o yung dating mga kasapakat nito pong Duterte administration. Na bakit kamo? Sapagkat gusto po nila na mapalitan na ang Pangulo ng Vice Presidente Sara Duterte, sapagkat para sa kanila ay si Sara Duterte daw ay better na presidente natin sa panahong ito na medyo may kaguluhan at may kahirapan. At bakit daw better president? Dahil hindi pa daw bangag. Ayun ang sabi ni Senator Amy Marcos. Sabi niya doon sa kapatid niya mismo na bangag daw, nagdodroga, nagko-cocaine, yung buong pamilya daw. Na pinabulaan na naman ni Congressman Sandro Marcos, yung anak ni Presidente Marcos, at ng First Lady, si Lisa Araneta, Lisa Marcos, Araneta Marcos. Yan. Medyo minsan kasi nababanggit ko Lisa Marcos Araneta. Hindi, dapat Lisa Marcos. At bagamat hindi tahasan o tuwirang sinagot ng ating Pangulo, sinabi niya na hindi niya kapatid itong si Amy Marcos. Bakit kamo? Meron bang kapatid na magsisiwalat ng kanilang baho sa lipunan? Hindi naman sabi nga ni Senator Ping Lacson, hindi naman kagawian yan ng mga Pilipino na ibundad mo, idadlad mo yung kabahuan ng yung pamilya. At parang sinasabi na totoo. Sabi naman ni dating economic NEDA head at economist Sorita Monsod, hindi na raw bago na narinig natin. Totoo naman kasi 2023 yata ay pinasabog na ito sa media ng Duterte administration o Duterte group na gumagamit daw ng droga itong ating presidente. So, doon po nagmumula yung isa. Yung isa naman ay mga grupo ng civil society at ng Katoliko at ng iba't ibang mga reformist groups, kasama ang mga dating mga general ng PNP at ng AFP. Sapagkat kung tutusin, kung titignan nyo naman talagang minsan sa sobra kasing laki. Sabi nga mismo ng ating Pangulo, ito yung kauna-unahan sa Philippine history na pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan. At hindi lang mga presidente nagsabi, kundi dating Supreme Court Chief Justice Antonio Carpio at maging yung karamihan. At sa totoo lang, karamihan ng mundo talaga sa atin nabuisit, nagalit. Meron pa ba? Nagalit, Nabuisit, nagalit, at talagang gustong pagsasapakin itong mga to na di umano ay mga nagnakaw ng trilyong piso sa ating kaban ng bayan na nakakagalit naman talaga. At
sinasabi ng grupong ito na kinakailangan magkaroon ng transition government para nga maging patas yung pag-imbestiga at paghuhuli dito sa mga responsable. At sa tingin nila, even the president himself is responsible for it. Why? Because ang budget ay dumadaan sa Pangulo. Dumadaan sa Pangulo yan eh. No? Tinitignan ng Pangulo at ipinapasa sa BICAM at kapag okay na, siya ang pumipirma ng budget. No? Kaya nagdabasan itong sinasabi ni dating Appropriations Committee Head ng Kongreso, si Congressman Saldico, na di umano ay nagpanukala sa kanya ang Pangulo through the Undersecretary Adrian Bersamin ng Office of the Executive Secretary at ng DBM, si DBM Secretary Pangandaman, at mismong binerify ni Executive Secretary Luis Bersamin na gusto nga daw ng Pangulo ay maka 100 billion na insertion. No? Na medyo imposible mga kababayan kasi kung talagang gusto mo magnakaw, ba't mo pa idadaan sa unprogrammed funds o kaya i-insert mo sa budget? Di baga doon mismo sa National Expenditure Program, NEP, pwede nang isaksak ng Pangulo doon eh. At di pa makikita sapagkat ito ay mga amounts na nakaloob mismo doon sa project. Kaya hindi mo makikita talaga dyan kung may nagbigay o may bibigyan o may komisyon o wala yung isang tao o grupo ng mga tao dyan sa mga line items na yan. Sapagkat na nakalagay na dyan yung mismo proyekto plus yung project amount. So mahirap pong kalkalin yan. Di ba mas maganda kung doon? Bakit mismo ang Pangulo mismo ang nagalit, sumigaw, nagpagalit dito kay Speaker Martin Romualdez at si Congressman Ko na inakusahan ng ating Presidente Marcos as bilang kayong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Kung gano'n, ba't pa niya sinabi yun? Samantalang kung talagang nagnanakaw siya, malalaman ho natin yan eh. Alam niyo sa Pilipinas, napakaliit no na komunidad niyan. At di ko dinidepensa ng Pangulo, sinasabi ko lang na kung talagang magnanakaw ang Pangulo o nagnakaw siya, malalaman ho yan. May mga paraan para malaman. Pero sad to say, up to now, wala akong konkreto talagang basihan yan na nagnakaw ang Pangulo o ng komisyon ng bilyon-bilyon dito sa 2025 or even the earlier budgets, no, ng ating pamahalaan. So yan po, dalawang grupo yan, no? Yung isang Duterte na gusto na Vice Presidente na lang at isa naman na ayaw dun sa Presidente at ayaw din kay Sara Duterte, no? Sipin mo, dalawang beses kang re-reject Vice Presidente, ang dami may ayaw sa iyo. So yan po daw ang nagmamaniobra para magkaroon ng isang kudita o extra constitutional means. Sapagkat yung suggestion ng isang grupo na hindi si Sara pero magkaroon ng transitional council, wala ho yan sa saligang batas. So definitely, illegal yung kanyang pagtawag ng resignation. No? So malamang isa dyan, yun yung nag-text kay Senador Panfilo Lacson para himukin siya na mag-join na dito sa mga taong gusto ng pagpapalit ng gobyerno. Ngayon, ang tanong ko dito sa totoo lang ay ito. Kapag ka ho ba nagpalit ng gobyerno, anong gobyerno ipapalit? Yun yung tanong. Kasi ang palaging sinasabi ng mga grupo ito ay methods or means towards change. Pero yung programa de gobyerno nang ipapalit, hanggang ngayon nebulous. Hindi natin malaman kung ano mapapalit nila. Junta. Kasi kahit anong tingin mo, yung Transitional Council kuno ay actually junta yun eh. Council nga junta. No? Ang junta po ay isang grupo ng mga individual na pare-parehong may hangarin. At pare-parehong gusto na mag-exercise ng kapangyarihan. No? So, ito pa ay makakabubuti ba sa taong bayan o hindi? Subscribe and like po dito sa Totoo Lang. At ayaw po nating manghula dyan. Pero kung titignan po natin sa eksperyensya ng iba't ibang mga bansa, iba't iba din yung outcome na nangyayari. May mga bansa na
pangit sa kanila na magkaroon ng ganyang setup na gobyerno sapagkat mas tumaas yung tinatawag na red seekers. Yung red seekers, yung ibig sabihin yung gumagamit ng kanilang impluwensya o gagamitin yung impluwensya ng iba para sila naman ay makaganansya. So, hindi po ganon ang kung bagay sa atin yun. No? Ikalawang tanong dyan, hindi lang sa bagay sa atin kundi sino-sino kayo para sabihin na kayo ay better kaysa sa Pangulo o sa Vice Presidente. Diba? Kung magkiklaim yan, hindi naman kilala at dating general o dating artista o dating politiko, dati na nga kayo. So, ibig sabihin, kayo pa ang mag-usher ng new era for the Philippines, medyo parang di makatotohanan yun. Bakit? Kayo nga ho ex-general, ex-cabinet official. Ngayon, kung kayo ay ex, ibig sabihin nun, binigyan na kayo ng pagkakataon para maging bahagi ng transformation ng Pilipinas from a poor country into a middle class country. Naging ano na nga ho kayo, pabaya prior to this administration. At kayo ay nabulag, nasipa sa posisyon dahil sa graft and corruption. Then, sasabihin nyo na kayo ang mag-lead dito. Excuse me, nakakasuka kung ganon. Dahil nag-fail na nga kayo nung panahon nyo. Tapos then you are now claiming na better kayo dun sa iba sapagkat kayo ay ex. Kayo, sino ba nakikinig sa akin? Subscribe and like. Kayo pa ba yung experience yung ex nyo? O better dito sa present nyo? Kung better naman pala, bakit mo hiniwalayan? Di ba? O, better Tanging ka pala di ba? Better nga. Di ba? O, so, yan po, may parating po na rally sa November 30. At mismong yung mga organizer, sinabi nila na hindi daw sila mananawagan ng resignation. So, ang tanong pa rin ng iba, anong patutunguhan nito? Bakit nagalit tayo? Napagalit tayo ng sitwasyon, no? Dahil din sa mga mandarambong, anong solusyon? Ang solusyon is really maging patas yung pamahalaan sa pagtatrato dito sa mga suspect na mga mandarambong at mga kawatan. Yan ang isa. Although maraming mga Pilipino nalalamyaman doon. Bakit siyempre, ako naintindihan ko naman, siyempre, malaman mo nga naman na pinagnanakawa ka. Hirap na hirap ka nga sa trabaho at hirap na hirap ka, parang minsan magagalit ka na lang pag nagbabayad ka ng buwis magbabayad ka nga na napakalaking buwis. Paglabas mo naman doon sa BI office, baha, o kaya bako-bako yung daan, yung kalsada, butas-butas. Tapos bababa pa yung sweldo, at mataas yung presyo ng gasolina at diesel. Sinong hindi matataas doon? Sinong hindi magagalit? Di ba? So, kailangan magkaroon ng hustisya. Paano magkakaroon ng hustisya kung mismong inaakusahan ng mga kaibigan at batalik na kamag-anak ng Pangulo? Kaya ang sabi nga ng iba, di kung ganon, para makaiwas tayo at makakuha tayo ng isang patas na laban, tanggalin mo rin ng presidente. Pero bumabalik ko tayo dun sa dati ng question. Okay, palitan mo ang gobyerno, ano papalit mo? Huwag mong sabihin na gusto mo na ng tagumpay, hindi pagkatapos mo patansik si BBM, may bahala na gang kayo. Wala akong mangyayari sa atin. No? Mas gugustuhin natin na sumunod na lang sa konstitusyon, sa saligang batas, hintayin ang tamang oras para mabago itong mga palpak na mga government officials at parusahan yung mga non-elective government officials na naging sangkot dito sa sindikatuhang ito at patawan sila ng kagalit-galit na parusa, no? Para magtanda. Kasi pag hindi mo gaganin yan, magtatanda nakalusot naman pala ako nakapagnakaw naman pala ako ng bilyon-bilyon bakit ganito pa? Pag sabihin nyo na sa akin na tuloy-tuloy yung trabaho kahit walang nakaw, baka pwede pa. Pero marami ho dyan kasi pag mga ganyan tipong mga hard and soft projects,
kadalasan yan, gustong-gusto yung mga supplier na gustong kumita. So, meron pang prospect ho ba na magkaroon ng isang kudita o wala? Ang sagot, meron. Meron namang prospect na magkaroon ng coup. Ang problema lang dyan, may sasama kaya na marami, na katulad ng EDSA 1, EDSA 2. Sangayon po sa pagtatala natin sa kondisyon, maaring wala. Or kung meron, mga 10, 20, 30. So, ganun po yan. So, yung mga gusto na patalsikin sa pwesto si Bongbong Marcos, go ahead. Di ba? Sa totoo lang, yun yung medyo moral na pagtataya o pagsasabi dito sa sitwasyon ito. Pero sa ganang akin po, personal, magtrabaho na lang ho tayo. Huwag na ho tayong magkudita-kudita pa o kaya magpalit ng pamana kasi mas gugulo yung sitwasyon. At pag magulo yung sitwasyon, walang papasok na turista dito sa atin, walang papasok na foreign investor, na mangyayari sa atin, babaksak ho tayo. So yan po. Yan po ang sinasabi ng sa totoo lang, at sana po yung mga mag-iisip na palitan ng gobyerno, punta ko kayo sa iTunes at pakinggan nyo si Michael Jackson. Ano ba sabi ni Michael Jackson? I'm gonna make a change for once in my life. Real good. Nothing to eat. But pretending not to see their name. Hindi pala yun. Man in the mirror. O yan. Umarap kayo sa salamin, tignan nyo, gusto-gusto ng pagbabago. Baka meron namang, baka sa inyo rin may dapat baguhin. Baka dahil baguhin yung mukha mo. O katawan mo. O diba? Ugali mo. O, sang-sang naman pala ng ugali mo, tapos sasabihin mo, si Bonget, ganito. O, di ba? O, sasabihin mo, praning si Vice President Sara Duterte, baka praning ka din. Di ba? Mas praning ka pa. Di ba? O, anong masasabi nyo? Subscribe and like up. Tulungan nyo kami dito sa Current PH na maging 20,000 ang aming subscriber. Sapagkat 68,500 and growing po kami. Pero mas maganda kung 50,000. Di ba po? Ricky Rivera po, sa totoo lang. Sa totoo lang, sa totoo